Ang title po ng message natin ngayong umaga is called My Mouth Revealed My Heart. Ayan. Okay? Pakisabi nga po, My mouth revealed my heart. Amen. Alam niyo po, maraming tao who can hide addiction, di ba? Pwede nating itago yun eh. People can hide lust. People who can hide bitterness. People who can hide jealousy. People who can hide double lives for years. Di ba? But eventually, the mouth exposes what the soul, pag sinabi nating soul, yan yung, di ba, yung heart natin, di ba, tayo yun. The mouth exposes what the soul has been feeding on. Yun. Kung ano raw yung pinifeed natin, di ba, sa soul natin, sa heart natin, eventually, ma-expose. Naniniwala ba kayo na kung gusto mong mas makilala ang isang tao, kailangan mo siyang makausap? Di ba sabi nga nila, kailangan talaga lahat pinag-uusapan. Kung kailangan mong mas makilala kung sino tong tao na to, kailangan mong makausap. Dahil ang sabi ng Matthew chapter 12, verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, lalabas sa bibig. I-expose ng bibig kung ano ang laman ng puso. Okay, so Matthew chapter 12 verse 34, point number 1, your mouth leaks whatever your heart is full of. Not occasionally, not accidentally, not randomly, consistently. Ibig sabihin, whether you like it or not, kahit na magaling ka magtago, eventually, kung anong laman nito, lalabas yun. Amen. Some people think God only watches actions. Binabantay-bantayan natin yung ating mga kilos. Totoo naman, God watches our actions. Pero ganun din po, in Scripture, repeatedly shows that God listens carefully to speech. Because speech reveals invisible spiritual conditions. Apektado kasi yung ating spiritual sa kondisyon ng puso natin. Because words are spiritual fingerprints. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, sa pamamagitan ng mga lumalabas sa ating bibig, mas lalo nating naiintindihan, nakikilala ang isang tao kung ano ang nilalaman ng puso niya. Okay? Kung ano yung finifeed niya, kung ano yung nafi-feed sa heart niya. Okay? Yun yung lumalabas sa bibig. Di ba? Pansinin nyo, pag araw-araw buong maghapon, Korean novela ang pinanonood niyan, pag nagkwentuhan kayo niyan, puro Korean novela. Kasi yun ang nasa heart niya eh. Okay. So ito'y po ito'y nakakalungkot. Ito'y nakakalungkot na part dito. Many people think they are spiritually healthy kasi nga umaattend sila ng church pag Sunday. They know theology. Sabi nga, may nakausap nga ako, Pastor, 3 beses ko na nababasa yung Bible. Genesis to Revelation. Nung tinanong ko, alin na doon yung naipamuhay mo? Wala, nabasa niya lang. 3 ulit. Bang galing. Di ba? So, maraming mga tao, kala nila spiritually healthy sila because they go to church, they know theology, minsan magpo-post pa yan ng Bible verses di ba? Magpo-post pa yan sa social media. Okay? Or even nagsiserve in ministry. Pero yung mouth nila exposes yung heart na kung ano yung nagro-rule sa kanila. Pwede ba na matagal ka ng Kristiyano, aware or not aware, na yung heart mo ay ruled by pride, ruled by rage, di ba?
Yung ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero naririnig mo pa rin nagmumura. Yung heart mo ay ruled by insecurity, envy, impurity, unbelief, or rebellion. At ang masakit po doon, may mga taong nakakarinig. Sabi ko nga po sa inyo kanina, the same mouth na ginagamit natin for praising, di ba, pakanta-kanta tayo, pero paglabas ng church, we curse people. So this sermon is not about speech improvement. It is about spiritual diagnosis. Tingnan natin yung spiritual life natin. Tingnan natin yung heart natin. Ano ba yung laman ng heart natin? Kasi very deceptive talaga ang heart. At kita mo ang Bible, no? Ito yung mga bagay na hindi na natin masyadong pinapansin. Pero hindi lang action ang tinitingnan ng Lord sa atin, even our speech. Kaya nga nasa Bible siya eh. Because before God heals behavior, bago ayusin ng Lord yung pag-uugali natin, He exposes the heart. And some of us, ngayong umaga na naririnig tong message na to, alam mo yun. Alam mo yun na may problema yung puso mo. Dahil ikaw mismo, naririnig mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo. You know, something inside you is not healthy. And maybe that conviction is why God dinala kayo ngayong umaga dito. Amen ba yon? Di ba sabi natin, wala namang aksidente. Lahat yan itinalaga ng Panginoon. Places, date, time. Di ba? So hindi aksidente na naririnig po natin itong message na to ngayong umaga because para makita natin na sandali parang hindi nga healthy yung heart ko. Okay, so please, ganun din po sa inyo dyan online, please stay until the end. This may expose things no one else has confronted in you. Baka walang nagsasabi sa inyo, kaya hindi aksidente na nandito po kayo today. Para at least marinig ninyo na something is wrong in my heart. Na gusto ni Jesus na i-rebuild yung sin or trauma or pride and compromise na damage for years. Maaring hindi ka aware or maaring aware ka din kasi naririnig mo yung sarili mo. So, the first thing your mouth reveals is what truly rules your emotions. Agree ba kayo doon? Sabi ng Luke 6:45, the good person out of the good treasure of his heart produces good. So, kung ano ang laman ng puso, yun yung lalabas. Kung good treasure, syempre, it produces good. And the evil person out of his evil treasure produces evil. So ano ibig sabihin ng word na treasure? The word treasure means ito ay storage. Ibig sabihin, meron tayong, sa heart natin may storage yan. Kung ano yung pinifeed niyan, eventually, church, lalabas yun. Diba? So the treasure means hidden reserve. It means your words reveal your hidden reserves. Lalabas at lalabas talaga. From the abundance of the heart, the mouth speaks. So, therefore, church, I realize, pressure pala does not create character. Pressure reveals it. Diba? Pag ang tao na pe-pressure, nare-reveal talaga kung ano yung nasa heart niya. Diba? Kasi your words reveal your hidden reserves. Nandun lang yun. At isang araw lalabas yun. That is why some people burst with rage the moment they are corrected. Diba? Minsan pagka meron yung kapatiran, kaibigan na pinapaalalahanan mo for correction, magbe-burst ka agad yun kasi yun pala yung hidden reserve niya sa heart niya. Nagiging rude, di ba? Nagiging cruel. Yung iba naman, ang laman ng puso, puro gossip. Yung iba naman, curses.
So, depende talaga kung ano yung pinifeed natin sa heart natin. And this is deeply personal. Though maraming mga believers worship publicly, while privately speaking death over themselves daily. Naririnig nyo ba yung sarili ninyo? Di ba? Kung ano ang lumalabas sa inyong mga bibig. Minsan nagsa-self-prophesy tayo. Di ba? Minsan nasasabi natin, wala na. Di ba? Wala na akong pag-asa. Itong bayan na to, wala na tong pag-asa. Ako, wala na. Malamang, pinabayaan na ako ng Diyos. Yung mga ganung lumalabas sa bibig natin, akala mo ba, basta mo lang sinabi yun pala, hidden reserve yun dun. Kadalasan, it reveals hurts, church, wounded by unbelief, rejection, or spiritual defeat. Tingnan ninyo to. Proverbs 18:21. It says, death and life are in the power of the tongue. Makapangyarihan po ang ating pananalita. Carrier, ang ibig sabihin pala nito, carrier pala siya. Pansinin niyo po, in this passage, itong scripture na to does not treat speech casually. Ibig sabihin, bakit isinulat siya sa Bible? Ibig sabihin, hindi siya dinidil lightly. Seryoso si Lord. Seryoso si Lord na i-deal yung problema natin sa ating bibig. Because words becomes carrier. Carrier siya ng healing. Tama? Di ba? Nag-speak tayo ng healing. Nag-speak din tayo ng peace. Pero carrier din siya ng hell. Di ba? The same mouth na ginagamit natin for praising, the same mouth na ginagamit din natin para i-curse ang tao or even ourselves. Even some homes, they feel spiritually heavy because everyone inside speaks bitterness constantly. Di ba? Meron ba kayong alam na isang tahanan na sa loob ng tahanan talagang parang walang peace? Pag narinig mo sila nag-usap-usap, pag narinig mo nagsisigawan, nagmumurahan. Gusto niyong malaman kung ano ang kalagayan ng isang pamilya? Tayo po kayo doon sa harap ng bahay nila. Maghapon, pakinggan mo. Pakinggan mo kung anong pinag-uusapan nila, kung ano lumalabas sa bibig nila. Yun ang kondisyon ng puso ng mga tao doon sa loob na yon. Do you agree? Hello? So, may natututunan po ba so far? See, kita nyo, the Bible deals every details and areas ng life natin. Lord, pati ba naman bibig? Yes. Because it exposes spiritual condition. Church, carrier siya. Carrier yung ating bibig ng blessing, ng life, and even death. So makapangyarihan po ang ating bibig. Gaano karaming friendship ang nasira dahil sa bibig? Ang tagal ng friendship sa isang chismis lang nasira. Do you agree? How about marriage? Ilang marriages na broken because of careless words. Ilang relationship ang nasira because of their mouths constantly spread negativity, gossip, mockery, arrogance. You know why, church? Because your mouth reveals what your heart rehearses privately. Totoo ba na carrier ng life and death yung mouth natin? Totoo kasi nga, di ba? Isang maling chismis lang,
pwedeng masira ang relasyon. Kaya tip ko sa inyo, pag may fellowship, huwag kayong mawawala. Kasi kung sino yung wala doon, yun ang pinag-uusapan. Do you agree? Di ba, mga youth, di ba? Umamin kayo. Kung sino yung wala, siya yung pinag-uusapan. Tama? Hindi pa kayo corrupted doon, yung mga matatanda pa lang ata. Kaya huwag kayong mawawala. Yan. Okay. The second thing, your mouth reveals is whether humility or pride controls you. Sabi natin kanina, malalaman natin kung ano yung nagko-control sa heart mo. Okay? Because pride is loud. Akala lang natin nagdi-disguise lang ang pride ng insecurity. Hindi pala. Okay? So, because some people cannot stop talking about themselves. Meron din kasi, itong number 2 na to, second thing, your mouth reveals is whether humility or pride. Di ba? Meron kang, illustration nito, yung taong nakakausap mo na wala na siyang bukang bibig, kundi itaas yung sarili niya. Di ba? Lagi na lang niyang pinagyayabang sarili niya. Yung mga accomplishments niya. Di ba? Yung mga successes niya. Nakalimutan niya, ang sabi ng Bible na it is God who gives us the ability. Diba? Si Lord ang nagbigay ng abilidad, si Lord ang nagbigay ng success. Pero may mga tao talaga na ganoon. Pagkausap mo, napakayabang naman. Di ba? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ako yon. Humility or pride reveals your mouth. Yung mga taong gustong-gusto ng argumento. Di ba? Gustong-gusto ng pagtatalo. Ang sabi ng Matthew chapter 12, verse 36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Alam nyo, nung bata pa lang akong Kristiyano, ini-imagine ko, sabi ng Bible isang araw, siyempre pag tinawag na tayo ng langit, haharap tayo sa Panginoon face to face at magbibigay sulit tayo, mag-give account tayo for every careless word. Di ba? Ano yung word na yung praise na careless word? It means yung mga unproductive words, mga rubbish words, yung argon, nung pinag-aaralan ko to, nasa Argon Street pa naman ako. Argon means idle. Kaya pala maraming nagiinom doon sa street namin. Unproductive, useless, barren, rubbish words. Imagine, church, nakaharap mo sa Panginoon, before God, one day, ibibigay sulit natin yung mga sarcastic, insult, manipulative statements, degrading yung mga jokes, lie, slander, ibibigay sulit pala natin kay Lord yun. Ayan, sabi ng Bible, I tell you on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. So, church, tanungin ko kayo, on that moment, pag humarap tayo sa Panginoon, kumusta? Marami ka bang i-give account? Especially itong generation natin, no? Addicted to reckless speech. Pastor, napag-aralan ko na yan. Hindi na ako nagsasalita. Ano lang ginagawa mo? Pinopost ko na lang online. Di ba? Nag-evolve na, no? Minsan nakakalungkot nabasa mo 1 linggo, puro verses. Pagdating ng kabilang linggo, puro cursing na, may mga inaaway na. Sa Facebook, di ba? Mga naka-online na, di ba? Nakalimutan mo, hindi lang ikaw ang nakakabasa. The moment na ipinost mo na yan online, nabasa na yan sa buong mundo. Di ba? Tapos lalagay pa doon, BOCC, Pastor Patrick, Senior Pastor. Pati ko nadamay. Di
Di ba? Umamin kayo. Di ba? Minsan ganun tayo. Pagpo-post tayo ng scripture, tapos ang ganda-ganda araw natin, pag may nakagalit tayo bukas, iba na yung nakapost. Nag-i-evolve, di ba? Sabi nga, ano yung sabi natin? When the heart, ano yung sabi kanina? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero yung generation natin ngayon, when heart is full, I will post it in Facebook. From the abundance of the heart, I will post it in Facebook. Amen. 'Di ba? Talagang hindi talaga natin mapigil. Pero kung galit ka dun sa tao, kausapin mo, o kung ayaw mong kausapin, di i-PM mo. Bakit kailangan mo pa ipaalam sa buong mundo? Amen. Tama ba? Di PM nyo. Sabi mo, galit ako. Alam nyo ba sa Bible? Dito sa Bible, ang bilin sa atin, kung sino yung na-offend, siya yung lalapit. Tama? Tama? Kasi, maaring yung tao, hindi niya alam na na-offend ka. Biri mo, 15, 20 years ka nang offended, hindi niya alam. Nag-e-enjoy na siya sa buhay niya, ikaw nandun ka pa din. Paalam mo, sabi mo, sister, brother, na-offend ako. Ay, sorry, hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Di ba, ganun kadalasan, di ba? Pero yung yung talagang gagamitin natin yung social media, kasi nag-evolve na nga, hindi mo na nga pinagsasalitaan eh. Tapos kung sino yung una magko-comment, yun yung tinamaan. Tama? Dahil, ang sabi ng James chapter 3 verse 6, because the tongue is a fire. Fire. One sentence, one word can destroy trust built over years. One rumor can damage a reputation permanently. Kaya siya fire. Yung tongue natin is fire. One moment of rage can traumatize a child for life. Di ba? Yung mga bata, kung paano pagsabihan ng mga nakatatanda, hindi natin alam na to-traumatize yung mga bata for life. Yung iba nga nade-depress pa dahil sa mga words na tinatanggap. Yung iba sa atin nga, naalala pa natin yung mga sentences spoken over us years ago. Di ba naalala mo pa kung saan sinabi to, saang room, papaano yung tone ng voice, the pain, you still remember. So words leave scars invisible to human eyes. And many people carry spiritual wounds caused by mouths that were never surrendered to God. Yun po yung problema. So it reveals either humility or pride. Malalaman mo talaga kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Malalaman mo kung itong tao na to ay humble or prideful. Point number 3 is, the third thing your mouth reveals is what your soul truly worships. Okay? Ibig sabihin, church, what excites you most? What do you naturally speak about? Ano yung madalas yung pinag-uusapan? Ano yung madalas mong sinasabi? Ano yung madalas lumalabas sa bibig mo? What dominates your conversations? Because it reveals what your soul truly worships. In Matthew chapter 6 verse 21 says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Because people naturally speak what they love. Di ba? Malalaman mo, sige, subukan mong kumausap ng isang tao. Maghapon, yun na lang yung pinag-uusapan ninyo. Kasi they love speaking that. Dito pala, marireveal mo, malalaman mo, maintindihan mo kung ano talaga yung nagpapa-excite dito sa tao na to. Kaya di ba may kasabihan tayo, saan daw nahuhuli ang isda? Sa bibig. Kaya malalaman mo talaga, totoo talaga malalaman mo kung ano talaga yung tinetreasure nun sa heart niya. Because for where your treasure is, there your heart will be also. Importante yun. Ito,
naalala ko nung nagtatrabaho pa ako, no? Isa sa mga trainings namin, whenever you speak to someone, especially in most of the cases na first time mo lang mamimit, gusto nyo makuha yung heart ng taong kausap nyo, you ask that person kung kumusta yung kanyang pamilya, kumusta yung kanyang mga anak, kumusta yung kanyang asawa, wag yung asawa, yung mga anak. Di ba? Alam nyo, sa totoo, ito, tip lang yan, pag may kausap kayo, alam nyo, kahit na anong, yung tao na yan, kahit medyo masungit, maglelelo siya. Kasi, importante sa kanya yung anak. Importante sa kanya yung pamilya. Tanungin nyo, ganon. So, ito, nasabi ko lang ito kasi, people naturally speak what they love. Diba? Some people constantly speak about money. Diba? Maghapon na lang, pera pinag-uusapan. Diba? Kahit walang pera. Diba? Iba naman, obsessed over status. And others speak only about appearance. Iba naman, chismis, marites. Pagka marites, importante sa kanya yung chismis. Yung iba naman, walang tigil about government, about people. Iba naman, talking about worldly success. So, church, for where your treasure is, there your heart will be also. Ito man sinasabi ng Bible. Kaya malalaman mo ang isang tao kung ano importante sa kanya eh. But when someone truly falls in love with Jesus, eventually their speech changes. Do you agree? Pag in love ka sa Panginoon, kasama pati yung speech mo magbabago. Di ba? Hindi naman ikaw no hypocrisy, hindi ka naman nagkukunwari, pero kaya kita ninyo, pag nagpe-fellowship kayo, cell group, di ba? Ayaw pa mag-uwian pag si Lord ang pinag-uusapan. Do you agree? Di ba? Kasi yun yung laman ng heart. Because when you're in love with Jesus, eventually, even yung speech natin magbabago. Yung language natin magbabago. Tingnan nyo to, meron akong papakita sa inyo. Si Isaiah. Nung na-encounter niya ang Panginoon in Isaiah chapter 6 verse 5, he immediately became aware of his speech. Diba? Well, of course, hindi naman natin may tatanggi na meron din naman mga successes si Isaiah, may mga achievements din naman siya, pero hindi yun ang una niya nakita. Nung na-encounter niya ang Panginoon, sabi niya, "Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips." So this is something powerful. In the presence of God, Isaiah did not first notice his achievements or even his influence. He noticed his mouth. Di ba? Yun kaagad eh. Sabi ko sa inyo, kasi pag na-inlove ka sa Panginoon, pati yung ating pananalita, yung ating bibig magbabago. Ang tanong, may nagbabago ba? May nagbabago ba? Or, yung sinabi ko sa inyo kanina, pressure reveals it. Di ba? Akala mo yung pressure, nababago yung karakter mo. Hindi, nire-reveal pala ng pressure kung ano yung nandirito. Because genuine encounters with God expose speech. Kaya meron ka makakausap na tao talaga, pagka talagang in love talaga sa Panginoon, talagang walang bukang bibig talaga yan, kundi si Lord. Book of Ephesians chapter 4 verse 29 says, "Let no corrupting talk come out of your mouth." The word for corrupting is, or literally means rotten, decaying, basura. Diba? Sabi, wag daw yan na lumalabas sa ating mga bibig. Do not let rotten speech pour from your mouth. So, that's point number 3. Point number 4 is, your mouth reveals whether forgiveness lives in your heart.
Wow. Diba? Malalaman mo rin pala kung itong tao na to ay merong pusong mapagpatawad. Because you can hear bitterness pag nagsalita siya. Or you can hear forgiveness. Eventually, it leaks out. So, because some people, ito, totoo to ha, malalaman mo, subukan mo na yung kausap mo, banggitin yung pangalan ng taong kinagagalitan niya or kinaiinisan niya. Marireveal ko ano yung laman ng heart. Sige, mamaya subukan ninyo. Banggitin mo yung pangalan ng taong kung saan kanino siya galit. Di ba? Biglang nagbabago. Paglabas ng pintuan ng church ninyo, testingin nyo. Magbabago. Pero, maniwala po kayo sa akin. Pag itong heart na to ay punong-puno ito ng pagpapatawad, iba. Pag narinig niya yung pangalan na yan, anong sabi ng Luke 6:28? Bless those who cursed you. Wow. Ibibless mo pa yung enemy mo. It means to speak well of, to invoke blessing. And this is radically supernatural. Hindi ito galawan ng tao. Because human flesh wants revenge. Human pride wants vindication. Human ego wants to wound people back. Because hurt people hurt people. Diba, ganun talaga ang tao. Diba, yun ang natural sa atin. Gusto natin bumawi, gumanti. Diba, mabanggit mo lang yung pangalan, nagkumukulo yung dugo niya. Tama? But transformed hearts speaks differently. Not because pain is fake, not because betrayal did not happen, but because Jesus changes the condition of the heart itself. Kasi alam nyo ba na some of the cruelest, or sa Tagalog, some of yung pinakamalulupit na tao, are people actually deeply wounded people. Kasi nga, hurt people. Gusto nilang gumante. Gusto nila ng revenge. And instead of healing, they learn to bleed on everyone around them. Damay-damay na. But Jesus did not merely died to modify behavior. He died to resurrect hearts. Remember Jesus, nung nandun siya sa cross, ano yung lumabas sa bibig niya? Father, forgive them. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Diba? Saka nakakita noon talaga namang yung flesh niya talagang tore by nails. Yung pinagtawanan siya ng mga mockers while crowds rejected Him. Kaya yung kind of speech na lumabas kay Jesus, Father, forgive them, supernatural po yun. That comes from a heart fully surrendered to the Father. So, totoo nga ba, church, na yung heart natin, hirap magpatawad, no? Hirap magpatawad. Pangalan pa lang nung tao, kumukulo na dugo mo. Di ba? Pero kayang i-transform ng Panginoon yan. Amen. Iso-surrender mo lang talaga yung heart mo sa Panginoon. And the fifth thing your mouth reveals is whether Christ truly lives inside you. Alam niyo ba sa pamamagitan din ng mouth natin, tayo po ay naligtas. Anong sabi ng Romans chapter 10 verse 9? If you confess with your mouth, see, carrier talaga yung mouth natin pang mga kapatid. Death and life are in the power of our mouth, the tongue. Diba? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kasi surrendered hearts eventually produce transformed speech. Totoo po yun. Sa totoo lang talagang kung noon talaga kung ano-anong mga cursing words lumalabas sa bibig natin, pero nung tinanggap natin talaga ang Panginoon,
tinransform ng Panginoon yung mouth at saka yung heart natin, yung surrendered hearts natin. Di ba? Nagbago naman talaga eh. Nga lang talagang paminsan-minsan, pag pressure tayo, kung ano talaga yung nasa treasury natin, lumalabas eh. Lumalabas siya. So, of course, surrendered hearts eventually produce transformed speech. Not perfection overnight, but evidence. Meron naman, may nangyayari naman. The Holy Spirit convicts the mouth because He is cleansing the heart. Diba? At I know, sa mga oras na to, marami sa atin are deeply exposed. Not condemned, exposed. Because God specializes in rebuilding surrendered hearts. Anong sabi dito in Psalms 51 verse 10 ni David? Lord, create in me a clean heart. Create in me a clean heart, O God. A clean heart because David understood something many people still miss. Because if the heart changes, the mouth eventually follows. Diba? Kaya ang prayer ni David, Lord, create mo ako ng pure heart. Kasi pag nagbago ang heart, magbabago ang bibig. Kaya mga Christians, mga kapatid, this is not a behavior management. This is a heart resurrection. And maybe today, maari po ngayon, habang nakikinig kayo, God is not merely confronting your speech. Maybe He's exposing the deeper wound under it. Pero, ito yung good news, mga kapatid. Hindi ni-expose ni Jesus yung heart natin today to humiliate us. He exposes to heal. Kaya nyo narinig itong message na to because Jesus wants to heal us. But healing begins where honesty begins. You need to admit na something wrong in my heart. Because it exposes spiritual condition. Mga kapatid, yung mouth natin, carrier yan ng life and death. How many relationships ang nasira dahil sa mouth? How many marriages? Unhealthy family. Di ba? Sa loob ng tahanan, sigawan, murahan, salitaan na masama, cursing. Pero pagdating ng Sunday, praising. And finally, ito nga po yung sinasabi ko, alam niyo po, if you want healing, admit natin. Tanggapin natin na talagang nire-reveal talaga ng heart natin kung ano talaga yung nire-reveal ng mouth kung ano talaga yung nasa heart natin. Because you know what, church? Kung magiging honest lang tayo, kung tatanggapin lang natin talaga may problema talaga sa puso natin, kaya lumalabas sa bibig natin, that confession could become the beginning of freedom. Hindi lamang natin ina-ask kay Lord na i-transform yung words, i-ask natin kay Lord na i-transform niya yung condition ng heart natin. So before we end, church, sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. This is not a speech improvement message. This is to expose what's in our hearts. It exposes the condition of our spirit, of our soul. Kasi sabi ni Paul, hindi ganyan ang mga anak ng Diyos eh. Yan ay gawain ng mga hindi mananampalataya. Let no unwholesome speech or talk come out of your mouth. Because your mouth leaks whatever your heart is full of. Maniwala po kayo, kahit matagal na kayong Kristiyano, dapat i-diagnose pa rin natin yung heart natin. Ano ba yung laman nito? Ano ba yung pinifeed ko sa heart ko? Because
Your mouth reveals whether humility or pride controls you. Your mouth reveals what your soul truly worships. Pag kinausap mo yung tao na yun, kung ano yung bukang bibig niya, maghapon, yun ang importante sa kanya. Tanong, nasan si Lord doon? And your mouth reveals whether forgiveness lives in your heart. Meron ba tayong pusong mapagpatawad? Nasabi ba natin sa sarili natin na, okay, Lord, ikaw na pong bahala. Basta I surrender to you. Alam ko, ikaw na lang ang kikilos. And let the Lord be God. And finally, your mouth reveals whether Christ truly lives inside you. Sinasabi mo na tinanggap mo ang Panginoon. By your mouth, you have been saved. Church, hindi tayong mga anak ng Diyos, hindi ito behavior management. This is a heart resurrection. Ito pong message na to, this is not to humiliate us, but God wants to heal us. Kasi nakakalungkot. Minsan tayo pang mga Kristiyano, yung nariringgan ng mga unwholesome talks. Di ba? Cursing. Dapat yung lumalabas sa bibig natin, sabi ng Bible, nagbi-build up ito ng mga nakakarinig. Please close your eyes for a moment, church. Close your eyes. And I ask Holy Spirit to expose my heart, our hearts. Lord, i-deal mo po yung area na kung saan ito yung aming spiritual condition. Hindi po aksidenta na itong message na to ay narinig namin today. Because you're healing us. Dahil malaki ang kinalaman ng aming mga pananalita sa aming spiritual condition. Because death and life is in the power of the tongue or in the power of the mouth. And Lord, help us to speak life. To speak life over our circumstances. Speak life to our friends. Speak life to our church. Speak life to our loved ones. Speak life, not death. I-deal mo po ang aming mga bibig, Panginoon, na ang aming po mga bibig, Panginoon, ay ginagamit mo lamang for praising you and not cursing. Heal us. Lord, tinatanggap namin ngayong umaga. Tanggap namin, Panginoon, ngayong umaga na we are powerless, but you are powerful. Ikaw ang may kapangyarihan, Panginoon, to transform us. And Lord, as you transform us, lahat ng praises and glory, Panginoon ko, yun ang marinig sa aming mga bibig. Ikaw ang maitaas. As we participate in the kingdom and in your righteousness, maraming salamat po. Dahil sa umagang ito, Panginoon, kami po ay iyong hinil. Pinagaling mo kami, Panginoon, from this spiritual condition. Empower us, help us na ang aming pong mga bibig, Panginoon, ang aming pong puso, Panginoon, ay ma-resurrect. Ikaw ang mabigyan ng glory, Panginoon. And we speak life to ourselves, Panginoon. We speak life to our family. We speak life to our ministry. We speak life, Panginoon ko Diyos, sa araw-araw ng buhay namin. Lord, we speak blessing. We speak favor, Panginoon ko Diyos. Not death, not cursing. Tulungan mo kami, Panginoon. Always remind us, Panginoon, that whenever we are tempted, Panginoon, to speak death and cursing, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag itong lumabas sa aming mga bibig. Ngunit unang-una, Panginoon, Lord, heal mo po ang aming mga puso. Create in us a pure and a clean heart.